Milena, talagang pupunta ka na ba sa Pilipinas? Ang nanginginig na boses ng aking ina ay umalingaw-ngaw. Sa edad na 30, tumango ako. Mahigpit na hawak ang larawan ng aking asawang Pilipino na kinunan 4 na taon na ang nakalipas. Sa sandaling ito, ang puso ko ay puno ng magkahalong damdamin. 4 na taon na ang nakalipas. Iniwan ko ang Russia, ang bansang tinirhan ko sa buong buhay ko, at pinili kong sumama sa isang lalaking Pilipino patungo sa isang ganap na banyagang bansa. Noong panahong iyon, hindi ko kailanman naisip kung ano ang naghihintay sa akin nang bumalik ako sa aking bayan makalipas ang 4 na taon. Ano ang nangyari sa Russia sa loob ng 4 na taong ito? At bakit ko kailangan pang dalhin ang aking kapatid na babae pabalik sa Pilipinas? Ang bida sa kwentong ito ngayon ay isang babae na ang buhay ay lubos na nagbago pagkatapos niyang makilala ang isang Pilipino sa Russia. Pakinggan natin ang kanyang tunay na karanasan. 4 na taon na ang nakalipas, ako ay isang estudyante na kumukuha ng Business Administration sa St. Petersburg State University. Ako ay 26 taong gulang noon. Para kumita ng pera para sa matrikula at pang-araw-araw na pamumuhay, nagtatrabaho ako sa isang cafe sa sentro ng lungsod sa umaga at umuupo sa klase sa gabi. Ang bawat araw ay ginugugol sa pagod, laging kulang sa tulog, at lumalalim ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Napakasama ng kalagayan ng ekonomiya ng Russia noong panahong iyon. Patuloy na bumababa ang halaga ng pera at tumataas ang kawalan ng trabaho sa mga kabataan. Patuloy kong naririnig ang balita na kahit ang mga nagtapos sa universidad ay hindi makahanap ng disenteng trabaho. Sa gitna ng hindi mapakali na realidad na ito, araw-araw akong nagmamadali. Ang oras ng trabaho sa cafe ay humahaba at naging napakahirap na balansehin ang pag-aaral at trabaho. Ang pinakamasakit ay ang makita ang kalagayan ng aking mga kaibigan. Lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang gagawin pagkatapos ng pagtatapos at sinusubukang umalis sa bansa sa lahat ng paraan. Kung Europa man o Asia, may kapaligiran na nangingibabaw na gustong tumakas sa Russia. Mayroon din akong parehong ideya, ngunit hindi madali ang makahanap ng paraan. Isang araw, sa isang kinakailangang kurso sa International Business Management, naatasan ako bilang miyembro ng isang pangkat. Iyon ang una kong pagkikita kay Jose Mari Joey Cruz, isang exchange student mula sa Pilipinas. Sa unang pulong ng grupo, totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Karamihan sa mga dayuhang estudyante ay hindi masyadong seryoso sa gawain o nahihirapan sa komunikasyon dahil sa hindi magandang Tagalog. Ngunit iba si Joey. Mula sa unang pulong, nagpakita siya ng mga materyales na lubusan niyang inihanda. Bagaman hindi siya matata sa Ruso, malinaw niyang naipahayag ang kanyang mga ideya sa Ingles. Ang pinaka nakagugulat ay ang pagiging tumpak niya sa oras. Ang mga kaibigang Ruso ay kadalasang nahuhuli ng 30 minuto hanggang 1 oras, ngunit si Joey ay laging dumarating ng 10 minuto ng mas maaga. Habang nagpapatuloy ang proyekto, lalo akong humanga sa kaseryosohan ni Joey. Ang bahagi na responsibilidad niya ay laging natatapos at naisusumite ng 2 araw bago ang deadline. Tinitingnan din niya ng mabuti ang mga bahagi ng ibang miyembro at nagbibigay ng mga mungkahi. Minsan, dahil sa trabaho, nahuli ako sa pagsusumite ng aking material. Naghintay si Joey hanggang madaling araw at nang matanggap niya ito, inayos niya ito para sa akin. Isang araw, pagkatapos ng proyekto, habang nakaupo kami sa isang cafe, kasual kong tinanong, Joey, bakit ka ganyan kaseryoso? Ang ibang exchange students ay hindi masyadong nag-aabalang gawin ang ganoon. Ang sagot ni Joey ay naaalala ko hanggang ngayon. Simula pagkabata, tinuruan ako na ang gawaing tinanggap ko ay dapat tapusin ng may pananagutan. Ito ang pinakapangunahing respeto sa tao. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Ang mga lalaking Ruso sa paligid ko ay laging nagsasalita ng malaking ngunit hindi kumikilos. Si Joey sa kabilang banda ay ang taong nagpapatunay ng lahat sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Ang pagiging mapanagutan, tumpak sa oras, at pagiging maalalahanin sa iba unti-unting naipon ang mga katangiang ito at nagsimula akong magkaroon ng damdamin kay Joey. Pagkatapos ng proyekto, patuloy kaming nagkikita. Nagbahagi si Joey ng kultura ng Pilipinas at ipinakilala ko naman ang kultura ng Russia. Magkasama kaming nag-aaral sa aklatan. At sa katapusan ng linggo, naglilibot kami sa mga sikat na lugar sa St. Petersburg. Noong araw na bumisita kami sa Hermitage Museum, humanga ako sa paraan ng seryosong pagtatanong ni Joey tungkol sa kasaysayan at sining ng Russia.
Seryoso ring nakinig si Joey sa aking mga kwento. Nang ipahayag ko ang aking pagkabalisa tungkol sa hinaharap, tahimik siyang nakinig at nagbigay ng ginhawa. Milena, mahusay ka na. Kahanga-hanga na kaya mong panatilihin ang pag-aaral at trabaho sa ilalim ng mahirap na sitwasyon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malaking ginhawa. Ganyan kami, mula sa pagiging magkaibigan, dahan-dahan kaming nagkaroon ng mas malapit na relasyon, ngunit hindi pa rin ako sigurado. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Joey sa akin, at hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos matapos ang kanyang exchange program. Dala ko ang hindi mapakali na damdaming ito. Pagkatapos naming magkakilala ni Joey, halos araw-araw na kaming nagkikita. Alam namin na may damdamin kami na higit pa sa pagkakaibigan, ngunit hindi pa kami formal na magkasintahan. Isang gabi, kumain ako sa isang restaurant sa sentro ng lungsod kasama ang aking mga kaibigan. Mukhang hindi maganda ang kinain kong seafood noong gabing iyon. Hindi nagtagal pag-uwi ko, nagsimula akong makaranas ng matinding sakit sa tiyan at pagsusuka. Pinawisan ako ng malamig at gumugol ng buong gabi sa pagitan ng banyo at kama. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng matinding sakit mula nang ako ay ipinanganak. Kinabukasan ng umaga, napilitan akong kunin ang aking telepono at tawagan ang aking matalik na kaibigan, si Xenia. Xenia! Xenia! Sa tingin ko na food poison ako. Maaari mo ba akong tulungan na bumili ng gamot sa botika? Ngunit malamig ang sagot ni Xenia. Milena, pasensya na, may lakad kami ng boyfriend ko ngayon. Maghanap ka na lang ng iba. Kinontak ko pa ang 2 o 3 kaibigan. Lahat sila ay tumanggi. Nagbibigay ng dahilan na abala sila. Ang isang kaibigan ay hindi na lang sumagot sa telepono. Ang isa pa ay nagbigay lang ng maikling mensahe, Milena, pasensya na, hindi talaga pwede ngayon. Doon ko napagtanto. Nang tulungan ko ang aking mga kaibigan, lahat sila ay nagpapasalamat, ngunit nang kailangan ko ng tulong, walang sino man ang tumulong. Sa lipunan ng Russia, malakas ang kultura ng individualismo. Ang mga taong abala sa sarili nilang buhay ay walang espasyo na mag-alala sa pagdurusa ng iba. Sa huli, wala akong pagpipilian kundi ang pilitin ng sarili ko na pumunta sa botika. Habang bumababa ako sa hagdan, tumulo ang luha. Napakalungkot na walang sino man ang nasa tabi ko kahit na ako ay nagkasakit ng ganito kalala. Matapos kong inumin ang gamot at bumalik sa kama, tumunog ang doorbell. Nang buksan ko ang pinto, nandoon si Joey. May hawak siyang malaking insulated lunchbox at isang bag ng gamot. Milena, ayos ka lang ba? Ang mukha ni Joey ay puno ng pag-aalala. Doon ko naalala na nagpadala ako ng maikling mensahe kay Joey noong nakaraang gabi dahil masama ang pakiramdam ko. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Baka hindi tayo magkita bukas. Sa isang simpleng mensahe lang, napansin ni Joey na ako ay may sakit. Tinulungan ako ni Joey na humiga sa kama. Binuksan niya ang lunchbox na dala niya. Sa loob ay may mainit na lugaw porridge na Pilipino. Nagluto ako nito mula pa madaling araw. Ito ang pinakamahusay na kainin kapag may food poisoning. Kumuha si Joey ng kutsara at maingat na inabot ang lugaw sa bibig ko. Kumain ka ng dahan-dahan. Gagaan ang pakiramdam ng tiyan mo. Mula noon, sa loob ng 3 magkakasunod na araw, pumunta si Joey sa aking bahay araw-araw para alagaan ako. Nagluto siya ng lugaw para sa akin, pinaalalahanan ako sa oras ng pag-inom ng gamot at nanatili sa tabi ko hanggang sa ako ay makatulog. Minsan, nang marinig niya akong sumuka muli ng madaling araw, nagmadali siyang tumayo para haplusin ang aking likod. Tinulungan pa niya akong linisin ang banyo at labhan ang aking kumot. Kinabukasan, nang makita niya na hindi ko kayang linisin ng maayos ang sarili ko, kumuha siya ng mainit na tuwalya at pinunasan ang aking mukha at kamay. Nahihiya ako, ngunit sa parehong oras, labis akong naantig. Hindi ko inaasahan na may isang taong gagawa ng ganoon para sa akin. Sa 4 araw, gumaling na ako. Tinitigan ko si Joey na nakaupo sa tabi ng bintana at mahina akong nagtanong, Joey, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Hindi pa tayo magkasintahan. Tumingin si Joey sa labas ng bintana at pagkatapos ay bumalik sa akin, seryosong sinabi, Milena, ayaw kong hayaang mag-isa ang taong gusto ko kapag nagkasakit. Walang anuman kung magkasintahan tayo o hindi. Hindi ako mapapakali kung kaya kong tumulong pero hindi ako tumutulong. At saka, sa totoo lang, gusto kita. Ayaw kong danasin mo ang pagdurusa at kalungkutan ng mag-isa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang aking luha. Ang mga kaibigan ko ay walang pakialam sa akin, ngunit ang Pilipinong lalaking ito ay nag-alaga sa akin sa buong gabi.
na nagpapatunay ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, hindi sa pamamagitan ng mga salita. Doon ako nakumbinsi na iba ang taong ito. Ginagawa ng taong ito ang pag-ibig sa pamamagitan ng sense of responsibility. Bumangon ako mula sa kama, lumapit kay Joey, at mahinang sinabi, "Joey, gusto rin kita." "Maraming salamat talaga." Ganoon kami, formal na naging magkasintahan. Mula noon, maraming beses kong naranasan ang pag-aalay ni Joey. Noong malamig na taglamig, nang magkasakit ako, dinala ako ni Joey ng mainit na tsaa. Nang ma-stress ako sa panahon ng exam, tahimik siyang umupo sa tabi ko at nagbigay ng pampatibay loob. Nang pagod ako sa trabaho, naghintay siya sa cafe hanggang sa matapos ang aking shift. Lagi niyang sinasabi, "Milena, hindi ka nag-iisa, nandito ako." Sa malamig na realidad ng Russia, ang mainit na sense of responsibility ng Pilipino ay nagpatunaw sa aking puso. Noong panahong iyon, hindi ko alam kung gaano kahalaga ang init na ito kapag bumalik ako sa aking bayan makalipas ang 4 na taon at kung paano maililigtas ng pag-aalay ng Pilipinong ito ang buong pamilya ko. Pagkatapos kong maging kasintahan ni Joey, namuhay kami ng napakasaya. 1 taon lang ang exchange program ni Joey. Alam naming maikli lang ang oras namin na magkasama, ngunit sinubukan naming hindi isipin iyon at pinahalagahan ang bawat araw. Ipinakilala sa akin ni Joey ang maraming kultura ng Pilipinas. Magkasama naming pinapanood ang mga Filipino soap operas. Nagluto rin siya ng mga pagkaing Pilipino para sa akin. Ang sinigang adobo at lumpia ang mga hindi pamilyar na lasa ay dahan-dahang naging pamilyar at nagustuhan ko. Lalo na ang sinigang ay talagang masarap. Ang pagkain ng isang mainit na sinigang sa malamig na taglamig ng Russia ay nagpainit sa buong katawan ko. Tinuruan din ako ni Joey ng Tagalog. Naramdaman ko na talagang kamangha-mangha nang matutunan ko kung paano isulat ang sarili kong pangalan sa Tagalog. Ang pangalan kong Milena ay nagkaroon ng ganap na ibang hugis kapag ipinahayag sa mga salita at ito ay napaka-interesante. Si Joey ay matiyagang nagturo sa akin ng bawat salita ng seryoso. Madalas kaming naglalakad sa tabi ng Neva River, magkahawak kamay at nag-uusap tungkol sa hinaharap. Sinabi ni Joey na gusto niyang makahanap ng trabaho at mamuhay ng matatag pagbalik niya sa Pilipinas. Sinabi ko naman na gusto kong makahanap ng magandang trabaho sa Russia at tulungan ang aking mga magulang. Ngunit alam naming dalawa na ang masayang oras na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Mabilis lumipas ang oras. 1 buwan na lang ang natitira sa exchange program ni Joey. Palagi naming iniiwasan ang paksang ito, ngunit kailangan naming harapin ito sa huli. 1 linggo ng hapon sa tabi ng Neva River ang mga dahon ng taglagas ay lumilipad sa hangin. Si Joey ang unang nagsalita, "Milena, kailangan nating mag-usap." Tumango ako, alam na tungkol sa pamamaalam ang sasabihin niya. Ngunit ang susunod na sinabi ni Joey ay ganap na hindi ko inaasahan. "Kailangan kong bumalik sa Pilipinas, ngunit ayaw ko makipaghiwalay sa iyo. Kaya, may imumungkahi ako. Gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas? Gusto mo bang pakasalan ako?" Nabigla ako. Kasal? Pilipinas? Masyadong biglaan ang proposal. Patuloy si Joey. "Seryoso ako. Ayaw kong hayaan ka na lang. Siyempre, hindi ako mayaman ngayon. Hindi ako makakapangako ng marangyang kinabukasan. Ngunit may isang bagay na maari kong tiyak na ipangako. Sa buong buhay ko, magiging aasahan mo ako. Poprotektahan kita. Magiging responsable. At gagawa tayo ng kinabukasan ng magkasama." Kumuha si Joey ng maliit na kahon. Sa loob nito ay may singsing. Hindi ito isang marangyang diamond ring, ngunit isang simple at magandang silver ring. Hindi man ito mahal na singsing, ngunit narito ang aking puso. "Milena, gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas?" Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa isip ko ang proposal ni Joey. Sa isang banda, labis akong masaya, ngunit sa kabilang banda, takot na takot ako. Ang pag-alis sa bansa na tinitirhan ko sa buong buhay ko at pagpunta sa isang banyagang bansa ay hindi isang madaling desisyon. Masakit din sa akin na iwanan ang aking mga magulang at kapatid na babae, si Vera. Kinabukasan, sinabi ko sa aking mga magulang, "Mama, baka pupunta na ako sa Pilipinas." Nag-propose sa akin si Joey. Nagulat ang aking mama. "Milena, talagang mapagkakatiwalaan mo ba ang lalaking iyon? Napakalayo ng Pilipinas."
Paano kung hindi maganda ang kalagayan mo doon? Nag-aalala rin ang aking papa. Milena, gusto ni papa na maging masaya ka, ngunit ang Pilipinas ay isang bansa na hindi namin alam. Iba ang kultura, at iba rin ang wika. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Tapat akong sumagot. Hindi rin ako sigurado, ngunit may isang bagay na tiyak. Si Joey ay nagpapatunay ng kanyang pagmamahal sa akin sa pamamagitan ng kanyang aksyon, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Inalagaan niya ako noong nagkasakit ako. Palagi siyang nasa tabi ko nang mahirap ang buhay. At sa totoo lang, wala rin akong makitang kinabukasan kung mananatili ako sa Russia. Walang pagkakataon sa trabaho at lalong sumasama ang kalagayan ng ekonomiya. Bumuntong hininga si Papa at sinabi, "Totoo na masama ang kalagayan ng ekonomiya dito. Kung iyan ang iyong pinili, handa si Papa na maniwala. At saka, mas maganda kung mas bata ka pa magpakasal. Tamang-tama ang edad na 27. Hindi na pwede kung mas matagal pa." Sa Russia, karaniwan ang pagpapakasal sa edad na 20. Sa katunayan, ang edad na 27 ay itinuturing na huli na. Marami sa mga kaibigan ko ang nagpakasal sa edad na 23 o 24. Kaya, hindi tumutol ang aking mga magulang sa pagpapakasal ko. Sinusuportahan naman ako ng aking kapatid na si Vera. "Ate, gusto kong maging masaya ka. Mukhang napakabuting tao ni Kuya Joey. Sa tingin ko, magiging maayos ang buhay mo sa Pilipinas." Ang suporta ni Vera ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Nang matanggap ko ang basbas ng aking mga magulang, sinabi ko ang sagot kay Joey. "Joey, gusto kong sumama. Pupunta ako sa Pilipinas." Niyakap ako ni Joey ng mahigpit. "Hindi kita pagsisisihan. Magiging aasahan mo ako sa buong buhay mo." Sa pagtitiwala sa pangakong iyon, nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. Naniniwala ako na ang aking kinabukasan ay magiging matatag sa piling ng isang Pilipinong may sense of responsibility. Napakabilis ng sumunod na buwan paghahanda ng visa, pag-aayos ng bagahe at pamamaalam sa mga kaibigan. Ang lahat ay parang panaginip. Noong araw ng pag-alis, sa paliparan, umiyak ang aking mga magulang at si Vera. Umiyak din ako, ngunit mahigpit na hinawakan ni Joey ang aking kamay. "Huwag kang mag-alala, magkokontak tayo ng madalas. At tiyak na babalik tayo." Noong panahong iyon, hindi ko alam kung ano ang magiging kalagayan ng Russia kapag bumalik ako sa aking bayan makalipas ang 4 na taon at kung paano sisikat ang sense of responsibility ni Joey. 4 na taon na ako sa Pilipinas. Lubos na akong nakasanayan sa buhay sa Pilipinas. Matatas na akong magsalita ng Tagalog at nakasanayan ko na ang mabilis na ritmo ng buhay sa Maynila. Tinupad ni Joey ang kanyang pangako. Sineseryoso niya ang kanyang trabaho. At nagtatrabaho rin ako sa isang maliit na kafe. Magkasama naming binuo ang aming munting bahay. Ang buhay sa Pilipinas ay talagang napakakomportable. Super fast internet, mabilis na serbisyo ng food delivery, mga tindahan na bukas pa rin sa gabi, isang kaginhawaan na hindi ko maisip sa Russia. Malinis at tumpak sa oras ang LRT, MRT, madali lang ang mga serbisyo sa bangko gamit ang telepono. Matapos masanay sa developed system ng Pilipinas, unti-unti kong nakalimutan ang mga abala sa Russia. Ngunit sa loob ng 4 na taon, hindi ako kailanman bumalik sa aking bayan. Masyadong mahal ang flight papuntang Russia. Bagaman madalas akong nakikipag-video call sa aking mga magulang at kapatid na si Vera, hindi pa kami nagkikita ng personal. Lagi nilang sinasabi, "Milena, ayos lang. Huwag mong ubusin ang pera mo para umuwi. Ayos lang kami." Nakikita namin ang mukha ni Mama sa video, hindi ba? Ngunit sa tuwing nagvi-video call kami, nakakaramdam ako ng kakaibang pagkabalisa. Ang mga mukha ng aking mga magulang ay lalong nagiging pagod. Ang ekspresyon ni Vera ay malungkot. Bagaman sinasabi nilang wala silang problema, pakiramdam ko ay may itinatago sila. Noong taglagas ng nakaraang taon, biglang sinabi ni Joey, "Milena, oras na para umuwi tayo sa Russia. I miss my in-laws. At kailangan din nating makita si Vera." Nagulat akong nagtanong, "Bakit mo biglang sinabi iyan? Masyadong mahal ang plane ticket." Seryosong sumagot si Joey, "Mahalaga ang pamilya. 4 na taon na tayong hindi nagkikita." Labis akong nagpapasalamat sa aking in-laws na pumayag silang magpakasal tayo. Bilang isang manugang, dapat akong bumati ng maayos. "Huwag kang mag-alala tungkol sa plane ticket. Nag-iipon ako ng overtime pay simula nitong buwan. At saka, nag-apply na ako ng leave sa kumpanya." Halos maiyak ako. Si Joey ay talagang isang tao na nagpapahalaga sa pamilya.
Inaalagaan niya ang aking mga magulang tulad ng pag-aalaga niya sa kanyang sariling mga magulang. Nang makita ko siya, muli kong naramdaman na napakabuti na pinakasalan ko ang taong ito. Ganoon kami. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, sumakay kami sa isang eroplano papuntang Russia. Sa flight, excited ako. Ang pag-iisip na makikita ko ng personal si Mama at Vera ay nagpabili sa tibok ng puso ko. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam ako ng kakaibang pagkabalisa. Ang kakaibang vibe na nararamdaman ko sa tuwing nagvi-video call kami ay patuloy na gumagambala sa akin. Nang dumating kami sa St. Petersburg Airport, ang pagkabalisa ay naging realidad. Ang mismong paliparan ay mukhang hindi na kagaya ng dati. Ito ay luma at may madilim na pakiramdam. Nang lumabas kami, tumakbo si Vera at niyakap ako. Ate, na-miss kita. Payat na payat si Vera at ang kanyang mukha ay walang buhay. Nagkatotoo ang aking mga pinangangambahan. Sa taxi papunta sa bahay ng aming mga magulang, nagulat ako sa tanawin sa labas ng bintana. Masyadong nagbago ang mga kalye. Ang commercial area na masigla bago ako umalis ay wala na. Ang mga gusali ay walang laman. At maraming mga signboard ang nawala. Ang mas nakakagulat ay ang fast food chain ng McDonald's. Sa orihinal na lokasyon nito, isang hindi pamilyar na burger shop ang nagbukas. Ang Starbucks ay naging isang peking cafe na may katulad na logo. Tinanong ko si Vera, Vera, bakit naging ganito rito? Ngumiti ng mapait si Vera, Ate, umalis ang lahat ng global brands dahil sa economic sanctions. Ngayon ang lahat ng natira ay mga knock-off na lang. Pagdating sa bahay ng aming mga magulang, mas matindi ang pagkabigla. Ang bahay ay mukhang luma na. Ang mga appliance na nasira ay hinayaan na lang. Ang mga muebles ay umuugong. Ang refrigerator ay gumagawa ng kakaibang tunog at ang TV screen ay basag. Humingi ng paumanhin si Mama. Milena, pasensya na. Hindi maganda ang sitwasyon kamakailan. Hindi kami makabili ng mga bagong bagay. Sa hapunan, bumuntong hininga si Papa at sinabi, Milena, tama talaga ang desisyon mong pumunta sa Pilipinas. Mas mahirap ang buhay dito araw-araw. Ang halaga ng pera ay bumagsak, kaya patuloy na tumataas ang presyo. Ngunit lalong kumukonti ang mga pagkakataon sa trabaho. Walang lugar na mapagtatrabahuhan ang mga kabataan. Ang pabrika namin ay nagsara na rin. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking telepono. Ang mga apps na ginagamit ko sa Pilipinas ay hindi gumagana. Ang Google, YouTube at Instagram lahat ay nakablock. Lubos akong nakasanayan sa super fast internet at maginhawang digital environment ng Pilipinas. Ang backward infrastructure ng aking bayan ay nagparamdam sa akin ng malaking abala. Kinabukasan, nang pumunta kami sa palengke, tumindi ang pagkabigla. Napakababa ng kalidad ng mga produkto. Ang mga knock-off na produkto ay katulad lang sa panlabas, ngunit napakababa ng kalidad. Ang mga damit, electronics at maging ang pagkain lahat ay ginawa ng roughly at cheaply. Sa isang tindahan, hinawakan ko ang phone case. Masyadong marupok ang plastic material. Kapag ginamit mo ng kaunting lakas, yumuyuko ito. Bumaling ako kay Joey at sinabi, Mahal, nagbago talaga ang lugar na ito. Hindi ganito noong 4 na taon na ang nakalipas. Tumango si Joey at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Sana makatulong tayo ng kaunti sa iyong mga in-laws. Noong araw na iyon, napagtanto ko na labis na atrasado ang Russia sa loob ng 4 na taon na umalis ako. At ito ay simula pa lang. May mas malaking pagkabigla na naghihintay sa akin. Nang ika-4 na araw namin sa Russia, pumunta kami ni Joey sa palengke sa sentro ng lungsod para bumili ng mga pangangailangan para sa aming mga magulang. Bagaman masikip ang palengke, walang sigla. Lahat ay nagmamadali. Na may malungkot na ekspresyon. Pumipili ako ng mansana sa tindahan ng prutas. Nakatayo si Joey sa tabi ko, hawak ang basket. Doon, bigla akong kinailangang pumunta sa banyo. Sinabi ko kay Joey, Mahal, hintay ka lang dito. Pupunta ako sa banyo. Ngumiti si Joey. Walang problema. Mga 10 minuto ako sa banyo. Ngunit nang bumalik ako sa tindahan ng prutas, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. 2 hindi pamilyar na babaeng Ruso ang nakadikit kay Joey at nag-uusap. Masyadong malandi ang kanilang kilos. Ang isang babae ay bahagyang hinawakan ang braso ni Joey. Ang isa naman ay naglabas ng kanyang telepono. Nagmamadali akong lumapit. Anong nangyayari? Nagulat ang 2 babae at lumingon, ngunit ang gulat na ekspresyon ay mabilis na napalitan ng mayabang na tingin. Sabi ng isang babae sa Ruso,
Ay, ikaw ang asawa niya? Naisip lang namin na bago ang isang lalaking Koreano kaya nakipag-usap kami. Pwede bang ibigay mo sa amin ang contact information niya? Napakawalang hiya. Hinihingi ang contact information ng aking asawa habang nakatayo ako sa tabi niya. Matatag akong nagsabi, hindi pwede. Ang dalawang babae ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon at umalis. Ngunit habang umaalis sila, patuloy silang lumingon kay Joey. Masyadong mapilit ang kanilang mga mata. Sabi ni Joey, Milena, pasensya na. Tumanggi ako, ngunit patuloy silang nagtatanong. Bumuntong hininga ako. Hindi mo kasalanan, pero nakakatakot ang mga mata nila. Ang pangyayaring iyon ay simula pa lang. Habang naglalakad kami sa palengke, maraming babae ang nakatingin kay Joey. Hindi lang sila nakatingin. Tinititigan nila siya ng may nagugutom na mga mata. May isang babae na diretsong lumapit sa akin at nagtanong sa Ruso, Pilipino ba siya? Mula sa Pilipinas? May asawa na ba siya? Isang mas nakakabigla na pangyayari ang nangyari sa harap ng isang tindahan. Sandali akong nag-aayos ng aking bag nang lumapit ang isang babae na mukhang 20-something kay Joey at nakipag-usap sa Ingles. Taga-Pilipinas ka, di ba? Gumagamit ka ba ng Instagram? Gusto kitang i-follow. Marami akong curiosities tungkol sa Pilipinas. Pwede bang mag-usap tayo? Hinarangan ko ang babae at sinabi, pasensya na, abala kami. Tinitigan ako ng babae. Bakit ka ganyan? Hindi ba pwedeng makipagkaibigan? Narinig ko na napakabait ng mga Pilipino. Hindi ko inaasahan na magiging stingy ka pala. Nagalit ako sa mga salitang iyon. Ang paghingi ng contact information ng aking asawa ay tinatawag na pakikipagkaibigan? Nag-snort ang babae at umalis. Ngunit hindi ko malilimutan ang mga mata niya. Hindi iyon simpleng curiosity kundi puno ng desperasyon na kailangan niyang makahuli ng Pilipino. Ang mas nakakagulat ay nangyari noong gabi. Kumakain kami sa isang restaurant nang ang dalawang babae na nakaupo sa tabi ng aming mesa ay patuloy na nakatingin kay Joey. Pagkatapos, may tinanong sila sa waiter. Lumapit ang waiter sa aming mesa. Pasensya na, gusto lang malaman ng mga customer doon kung taga-Pilipinas ba kayo. Kung okay lang, pwede ba kayong magbatian? Matigas akong tumanggi. Wag na, kumakain kami. Tumango ang waiter at umalis. Ngunit ang mga babae ay patuloy na nakatitig sa amin. Dahil sa uncomfortable na pakiramdam, mabilis kaming kumain at umalis. Sa labas ng restaurant, isa sa mga babae ang naghihintay sa amin. Talagang nagalit ako. Ano bang gusto mo? Sinusundan mo pa kami ngayon? Nagulat ang babae. Hindi, nagkakamali ka. Curious lang ako tungkol sa Pilipinas. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano makahanap ng trabaho sa Pilipinas? Magalang na sumagot si Joey. Hindi rin kami masyadong sigurado. At saka, abala kami ngayon. Mabilis kaming umalis. Noong gabing iyon nakipag-usap ako kay Joey. Mahal, napakakaiba talaga ngayon. Bakit sila ganoon kagarapal na lumapit sa iyo? Seryoso ang ekspresyon ni Joey. Milena, sa tingin ko kulang sa lalaki dito. Sinabi ni Vera na ang mga kabataang lalaki ay umalis sa ibang rehiyon para maghanap ng trabaho. Ang mga babae lang ang natira. At dahil hindi maganda ang kalagayan ng ekonomiya, gusto ng mga babae na makakilala ng dayuhang lalaki para umalis dito. Doon ko lang naintindihan. Matapos bumagsak ang ekonomiya, umalis ang mga lalaki para maghanap ng trabaho at naiwan ang mga babae. Nang makita ng mga babaeng iyon ang isang Pilipino, nakita nila ito bilang isang pagkakataon upang tumakas sa hindi mapakaling realidad, isang tiket papuntang Pilipinas tulad ng nangyari sa akin. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Paulit-ulit na nagpapakita ang nagugutom na mga mata ng mga babaeng iyon. Napagtanto ko kung gaano katama ang pagpili kong pumunta sa Pilipinas, 4 na taon na ang nakalipas. Kung nanatili ako rito, baka namumuhay din ako ng desperado tulad ng mga babaeng iyon. Walang trabaho, walang katiyakan sa kinabukasan. Ngunit hindi pa tapos. Mas malaking pagkabigla ang naghihintay sa akin at manggagaling ito sa aking pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan. Nang 7th araw namin sa Russia, nagpasya akong makita ang aking mga kaibigan sa kolehiyo. Ksenia, Vasilisa at Zlata. Talaga namang malapit kami noong nasa kolehiyo. Magkasama kaming nag-aaral, naglalaro, nagbabahagi ng mga problema, nagpapalakas ng loob kapag mahirap, at nagdiriwang kapag masaya. Puno ng pag-asa, pumunta ako sa tagpuan namin isang restaurant sa sentro ng lungsod. Sumama rin si Joey. Gusto kong ipakilala ang aking asawa sa aking mga kaibigan.
Pagpasok namin sa restaurant, tumayo ang aking mga kaibigan para salubungin ako. Milena, ang tagal nating hindi nagkita. Pagkatapos ng yakapan, umupo kami. Sa simula, maganda ang atmosphere. Nag-usap kami tungkol sa mga nangyari sa panahong iyon. Ikinuwento ko rin ang buhay ko sa Pilipinas. Interesado silang nakinig ang aking mga kaibigan. Ang Pilipinas ay talagang magandang lugar. Milena, mukha kang masaya? Ngunit pagkatapos ng ilang inumin, nagsimulang magbago ang atmosphere. Si Ksenia ang unang nagsalita. Milena, napakaswerte mo talaga na nakakilala ka ng Pilipino at nakapunta sa Pilipinas. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Hindi talaga ako makapamuhay dito. Ngumiti ako at sumagot. Ksenia, maganda ang Pilipinas, pero hindi rin madaling mag-adjust. Doon, tumingin si Vasilisa kay Joey. Joey, marami ka bang kaibigan na lalaki sa Pilipinas? Pwede mo ba kaming ipakilala? Naramdaman kong medyo kakaiba ang tanong, ngunit inakala kong nagbibiro lang sila. Magalang ding sumagot si Joey. Mayroon akong mga kaibigan, ngunit hindi ako sigurado kung paano ko kayo ipakikilala. Ngunit biglang nagsalita si Zlata na may seryosong ekspresyon. Milena, seryoso ako. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Matutulungan mo ba ako? Naguluhan akong nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa tulungan? Inilagay ni Zlata ang kanyang siko sa mesa at tinitigan ako sa mata. Pakiusap, hayaan mo ang asawa mo na dalhin ako sa Pilipinas. O at least, ipakilala mo ako sa isang Pilipino. Wala akong kinabukasan kung mananatili ako dito. Walang trabaho at walang lalaking makakasama. Hindi ako pwedeng mamatay na lang na ganito, na matandang dalaga. Nagdududa ako sa aking mga tainga. Ang pagdala ng aking asawa sa Pilipinas? Anong klaseng salita iyon? Nagmamadali akong nagsabi, Zlata, hindi yata tama iyan. Hindi rin kami mayaman at may problema rin sa visa. Ngunit hindi sumuko si Zlata. Milena, hindi ba tayo magkaibigan? Dapat tumulong ang magkakaibigan sa ganoong bagay, di ba? Kung nakapunta ka sa magandang lugar, hayaan mo na lang ba akong mabulok dito? Ayos lang ba sa'yo na maging masaya ka lang? Nagalit ako sa mga salitang iyon. Pumunta ako sa Pilipinas dahil lang sa swerte? Naglakas loob din akong magdesisyon. At saka, ang paghingi ng kaibigan ng aking asawa para pumunta sa Pilipinas, tama ba iyon? Iyan ba ang dapat sabihin ng isang kaibigan? Sumingit si Ksenia. Tama si Zlata. Alam mo kung gaano kasama ang sitwasyon namin dito. Walang trabaho at walang lalaki. Kailangan mo lang tumulong ng kaunti. Wala bang job opportunity sa kumpanya ng asawa mo? O wala bang single na Pilipino sa mga kaibigan mo? Hindi ko na kinaya. Seryoso ba kayo ngayon? Ano sa tingin niyo ang asawa ko? Isa ba akong courier na nagdadala ng mga kaibigan sa Pilipinas? Biglang lumamig ang atmosphere. Tumayo kami ni Joey para umalis. Aalis na kami. Ayaw naming pag-usapan ang ganoong bagay. Sa taxi pa uwi, umiyak ako. Hinawakan ni Joey ang aking kamay. Milena, ayos lang. Ganyan lang ang mga kaibigan mo dahil sa mahirap na sitwasyon. Ngunit umiling ako. Hindi. Kahit gaano kahirap, hindi dapat ganoon ang pakikitungo sa aking asawa. Ganyan ba kadali ang pakikipagkaibigan? Ang mas nakakagulat na katotohanan ay nalaman ko lang pagbalik namin. Mga isang linggo pagbalik namin sa Pilipinas, maingat na nagsalita si Joey. Milena, sa totoo lang, hindi ko sinabi sa iyo noong nasa Russia tayo. May isa sa mga kaibigan mo ang nagtanong sa akin ng solo para sa contact information. Nagulat akong nagtanong, sino? Si Vasilisa, sabi ni Joey. Nang pumunta ka sa banyo, tahimik siyang lumapit sa akin at inabot ang isang papel na may nakasulat na Instagram account niya. Sabi niya, contact ko daw siya mamaya. Sinabi rin niya na marami siyang gustong itanong tungkol sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, nanghina ang buong katawan ko. Kahit si Vasilisa ay nagawa iyon habang ako ay nasa banyo. Doon ko lang naintindihan. Hindi ako itinuturing ng aking mga kaibigan bilang kaibigan, kundi bilang isang tool na makakonekta sa isang Pilipino. Sa kanilang mga mata, mas mahalaga ang pagkakataong tumakas sa hindi mapakaling realidad kaysa sa pagkakaibigan. Sinabi ko kay Joey, mahal, ayaw ko nang makipag-ugnayan sa mga kaibigan na iyon. Hindi ko kayang maging kaibigan ng mga taong nagtaksil sa aming pagkakaibigan at lumapit pa sa aking asawa. Tumango si Joey. Rerespetuhin ko ang desisyon mo, ngunit huwag kang masyadong masaktan. Desperado lang din ang mga kaibigan na iyon kaya nila nagawa iyon. Noong gabing iyon, nag-isip ako ng matagal. Ganoon ba ang ginawa ng realidad ng Russia sa mga tao?
Ang pagbagsak ng ekonomiya at kawalan ng katiyakan sa kinabukasan ay nagpapalitaw sa mga tao na madaling talikuran ang pagkakaibigan. Muli akong nakumbinsi kung gaano katama ang pagpili kong pumunta sa Pilipinas. Ngunit hindi pa tapos. May mas desperadong pakiusap na naghihintay sa akin mula sa aking kapatid na si Vera. Pagkatapos ng hindi magandang pagkikita sa aking mga kaibigan, nanlumo ako sa loob ng ilang araw. Ang pinakanag-alala sa akin ay ang aking kapatid na si Vera. Si Vera ay 25 taong gulang. Pagkatapos kong pumunta sa Pilipinas, siya lang ang kasama ng aming mga magulang. Isang gabi, pumasok si Vera sa aking silid. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay namumula. Ate, may sasabihin ako sa iyo. Ang boses ni Vera ay nanginginig. Pinaupo ko siya sa kama at umupo sa tabi niya. Ano iyon, Vera? Natahimik si Vera sandali at kuskos ang kanyang mga kamay. Bigla siyang umiyak. Ate, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Pakiusap, dalhin mo ko. Nagulat akong niyakap si Vera. Vera, anong nangyayari? May problema ba? Umiyak si Vera at nagsabi, Ate, kung mananatili ako dito, hindi ako makakapag-asawa. Walang lalaki sa paligid. Lahat ng kaibigan ko ay walang boyfriend sa mga kaibigan namin na lampas 25 taong gulang. Lahat kami ay tumatanda na, matatandang dalaga. Ayaw kong tumanda na lang na ganito. Nagpatuloy si Vera. Wala rin akong trabaho. Nakapagtapos ako sa university, pero hindi ako makahanap ng trabaho. Nabigo ako sa lahat ng interview. Masyadong mababa ang suweldo. Hindi talaga ako makakapamuhay ng mag-isa. Kaya nakatira pa rin ako sa bahay ng aming mga magulang. Alam mo ba kung gaano iyon nakakahiya? Hinaplos ko ang balikat ni Vera at nagtanong, Kaya gusto mong pumunta sa Pilipinas? Tumango si Vera. Ate, nakita ko mga kaibigan mo. Nagmamakaawa sila na dalhin mo sila sa Pilipinas. Naiintindihan ko ang nararamdaman nila. Walang kinabukasan kung mananatili ka dito. Kung makakakilala ako ng isang Pilipino at makakapunta sa Pilipinas tulad mo, at least, may kinabukasan ako, di ba? Pinunasan ni Vera ang kanyang mga luha at nagpatuloy. Ate, gusto ko ring maging masaya tulad mo. Gusto kong mamuhay ng matatag. Imposible yon dito. Araw-araw, ako ay anxious at walang makitang bukas. Pakiusap, dalhin mo ako. Nang marinig ko ang mga salita ni Vera, masakit ang puso ko. Ang pakiusap ng aking mga kaibigan ay walang hiya, ngunit ang pakiusap ng aking kapatid ay totoo. Talagang desperado si Vera at naniniwala na wala siyang kinabukasan dito. Kinonsulta ko si Joey. Mahal, sabi ni Vera, gusto niyang pumunta sa Pilipinas. Anong gagawin natin? Nag-isip si Joey sandali at nagsabi, Milena, pamilya siya. Kung gusto talaga ni Vera na magsimulang muli sa Pilipinas, dapat natin siyang tulungan. Mag-aaral ako tungkol sa visa issue. Pagdating niya sa Pilipinas, tutulungan natin siya hanggat maaari na mag-adjust. Ang aking mga in-laws ay nakarinig ng pag-uusap at tumango rin. Joey, salamat. Ipinagkakatiwala namin sa iyo si Vera. Ngunit hindi huminto si Joey doon. Mama, Papa, masyado ng luma ang mga appliance ninyo. Magpapadala ako ng mga bagong produkto mula sa Pilipinas. Bilang manugang, dapat kong gawin ang aking pinakapangunahing responsibility. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga package na inihanda ni Joey, ilang malalaking kahon. Pagbukas namin ng mga kahon, lumabas ang latest TV, refrigerator, washing machine at microwave na gawa sa Pilipinas. Nagulat ang aking mga magulang. Joey, ano ang lahat ng ito? Hindi mo kailangang gawin ito. Gaano kamahal ang mga ito? Ngumiti si Joey. Walang anuman, pamilya tayo. Siyempre dapat ko itong gawin at saka tingnan ninyo ito. Kinuha ni Joey ang 2 pang maliit na kahon. 2 folding smartphone iyon para sa aking mga in-laws. Mga telepono na maaaring tiklupin at buksan. Kinuha ng aking mga magulang ang folding phone at naramdaman nila na ito ay kamangha-mangha. Diyos ko, tumitiklop ito. Napakakamangha-manghang telepono. Binuksan din ni Papa ang TV na may nagulat na ekspresyon. Ang picture quality ay hindi maihahambing sa mga produktong Ruso. Napakalinaw. Napakagaling nito. Ganoon na ba kalayo ang technology ng Pilipinas? Halos kalidad na ito ng movie theater. Lumuhod si Joey sa harap ng aking mga magulang at sinabi, Mama, Papa, ipinapangako ko sa inyo, hindi kailanman tatalikuran ng isang Pilipino ang pamilya. Ako ay magiging responsable kay Milena at Vera sa buong buhay ko. Gagawin ko ang lahat para alagaan kayo.
Umiyak si Mama nang marinig ang mga salitang iyon. Mahigpit ding hinawakan ni Papa ang kamay ni Joey. Joey, salamat, maraming salamat. Ang pagpapadala ng aming anak sa iyo ay ang pinakamahusay na desisyon. Napakabuti na mayroon kaming manugang na Pilipino. Nang makita kong eksenang iyon, naiyak din ako. Si Joey ay hindi nagpakita ng kanyang sense of responsibility sa pamilya sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng aksyon. Pinasaya niya ang buhay ng aking mga magulang sa pamamagitan ng mga Filipino appliance at ipinakita ang technology ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga folding phone. At inalagaan din niya si Vera na makapunta sa Pilipinas. Niyakap ako ni Vera noong gabing iyon at nagsabi, "Ate, maraming salamat talaga. Magpupursige ako sa buhay pagdating ko sa Pilipinas. Gusto ko ring makahanap ng mabuting lalaki at mamuhay ng masaya tulad mo." Hinaplos ko ang likod ni Vera at sumagot, "Oo Vera, magsimula tayong muli sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang lugar na puno ng mga pagkakataon." Ganyan, napagdesisyonan ang pagpunta ni Vera sa Pilipinas. Ako ay nakumbinsi na ang Pilipinas ay ang pinakaligtas at pinakatiyak na lugar na mapagkakatiwalaan ng aming pamilya. Natapos ang isang buwan namin sa Russia, sumakay kami ni Vera sa eroplano papuntang Pilipinas. Umiyak ang aming mga magulang habang naghahatid sa amin sa paliparan. "Vera, sundin mo ang sinasabi ng ate mo at mamuhay ka ng maayos." "Milena, ipinagkakatiwala namin sa iyo si Vera." Pinangakuan ko ang aking mga magulang. "Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko ng maayos si Vera." Magkokontak kami ng madalas at mag-video call araw-araw. Sa eroplano, tumingin si Vera sa labas ng bintana at nagsabi, "Kinakabahan ako ngayon. Magagawa ko ba ito ng maayos sa Pilipinas?" Hinawakan ko ang kamay ni Vera at sumagot, "Vera, ayos lang. Mahirap sa simula. Ganyan din ako. Ngunit pagkatapos mong mag-adjust, ang Pilipinas ay talagang isang napakagandang lugar na titirhan. At saka, nandito kami para sa iyo." Nang dumating si Vera sa Pilipinas, hindi siya sanay sa lahat ng bagay sa simula. Ang mabilis na bilis ng internet, ang maginhawang delivery system, ang mga kalye na maliwanag pa rin sa gabi, isang ganap na magkaibang mundo mula sa Russia. Ngunit mabilis na nag-adjust si Vera. Seryoso siyang nag-aral sa isang Tagalog language school. Tinuruan din namin siya ni Joey ng kultura ng Pilipinas at tinulungan siyang mag-adjust. Inalagaan ni Joey si Vera na parang sarili niyang kapatid na babae. Tinulungan niya si Vera na maghanap ng part-time job, gumawa ng resume at inihanda siya para sa interview. Pagkalipas ng mga 3 buwan, maingat na nagtanong si Joey, "Milena, kumusta si Vera kamakailan? Mukhang nag-adjust na siya sa buhay sa Pilipinas." Tumango ako, si Vera ay mas masaya kamakailan. Maganda na rin ang Tagalog niya. Doon sinabi ni Joey, "Kung ganoon, gusto kong ipakilala sa kanya ang aking kasamahan sa kumpanya." Si Antonio Anton Garcia ang pangalan niya. Talagang seryoso at mabait siya. Magkasing edad din sila ni Vera. Natanong ko na si Anton, sabi niya interesado siya. Nagulat akong nagtanong, "Pwede ba?" Ngumiti si Joey at sumagot, "Oo." Natanong ko na si Anton kung okay lang sa kanya ang isang babaeng Ruso. Mas curious pa siya at sinabi niyang gusto niyang makita. Napakabuting tao ni Anton. Nirerespeto rin siya sa kumpanya. Ganyan, naganap ang unang pagkikita ni na Vera at Anton Garcia. Kaming 4 sina Joey, Vera, Anton at ako ay kumain ng hapunan ng magkasama. Sa simula, medyo awkward sila, ngunit si Anton, tulad ng sinabi ni Joey, ay isang seryoso at mabait na tao. Sinubukan niyang unawain ang hindi matatas na Tagalog ni Vera. Seryoso siyang nagtanong tungkol sa kultura ng Russia at mabait na ipinaliwanag kay Vera ang buhay sa Pilipinas. Pagkatapos naming kumain, mahinang sinabi ni Vera sa akin, "Ate, mukhang magandang tao si Anton." Ngumiti ako at sumagot, "Kung ganoon, magkita pa kayo ulit at magkakilala kayo ng dahan-dahan. Huwag kang magmadali." Pagkatapos, madalas nang nagkikita sina Vera at Anton. Tinuruan ni Anton si Vera ng Tagalog. Ipinakilala naman ni Vera ang Russia kay Anton. Lumapit sila sa isa't isa. Mga 3 buwan pagkatapos, formal silang naging magkasintahan. Napakasaya ni Vera. "Ate, talagang nararamdaman ko na napakabuti na pumunta ako sa Pilipinas. Napakabuting tao ni Kuya Anton. Lagi siyang mabait sa akin at napakamaalalahanin niya kapag nagde-date kami. Hindi ko kailanman makikilala ang ganoong lalaki kung nanatili ako sa Russia. Ang mga Pilipino ay talagang may sense of responsibility at seryoso." Nang makita ko ang masayang mukha ni Vera, gumaan ang pakiramdam ko.
Napakasuwerte na nagsimula ang aking kapatid ng bagong buhay at nakakilala ng mabuting tao sa Pilipinas. Sabi rin ni Joey ng may kasiyahan, talagang gusto ni Anton si Vera. Sa kumpanya, si Vera lang ang pinag-uusapan niya. Masaya rin ako na makita silang masaya. Sa kabilang banda, patuloy na nakikipag-ugnayan ng iba kong mga kaibigan sa Russia. Milena, pwede ba akong pumunta sa Pilipinas? Milena, ipakilala mo ako sa isang Pilipino. Talagang desperado ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Ngunit hindi na ako sumagot dahil nagdesisyon akong putulin ang ugnayan sa mga taong nagtaksil sa aming pagkakaibigan. Sa halip, madalas akong nagvi-video call sa aking mga magulang. Ang aking mga magulang na gumagamit ng folding phone na bigay ni Joey ay laging mukhang masaya. Milena, napakabuti na masaya rin si Vera. Ang aming hiling ay ang mamuhay kayong masaya sa Pilipinas. Salamat sa aming manugang na Pilipino, komportable rin ang buhay namin. Masayang masaya ako ngayon sa Pilipinas. Si Joey ay nananatiling isang seryoso at mapanagutang asawa. Inaalagaan niya ang aking pamilya na parang sarili niyang pamilya. Palagi niya akong pinoprotektahan. Masaya ring magkasintahan sina Vera at Anton. Lubos na siyang naka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Matatas na si Vera sa Tagalog ngayon at marami na siyang kaibigang Pilipino. Paminsan-minsan, naaalala ko ang araw na una kong nakilala si Joey sa St. Petersburg State University, 4 na taon na ang nakalipas. Kung hindi ako naglakas loob na sumama kay Joey sa Pilipinas noon, paano kaya ang buhay ko ngayon? Baka nanatili ako sa Russia, namumuhay ng desperado tulad ng aking mga kaibigan, walang trabaho, walang katiyakan sa kinabukasan at hindi makapag-asawa, nakatira sa bahay ng aming mga magulang. Ngunit pinili ko ang isang matatag na kinabukasan kasama ang isang Pilipinong may sense of responsibility sa halip na ang hindi tiyak na aking bayan. Ang pagpiling iyon ay ang pinakamahusay na desisyon sa aking buhay. Ang nakakabiglang realidad na nakita ko nang bumalik ako sa aking bayan, makalipas ang 4 na taon ay muling nagpatunay kung gaano katama ang aking pinili. Umalis ako sa nakakabiglang realidad ng aking bayan, ang Russia, at namumuhay ako kasama ang aking minamahal sa Pilipinas, ang pinakaligtas at pinakatiyak na lugar. Masayang masaya ako ngayon. Araw-araw, nagpapasalamat ako kay Joey na nagpoprotekta sa kaligayahan na ito. Ang buhay sa Pilipinas ay mas mabuti pa kaysa sa pinangarap ko. Si Vera ngayon tulad ko ay nangangarap ng isang masayang kinabukasan sa Pilipinas.